Hello, hello mga ka-fresh! Ito ang Tita Marikit at ang Team Abroad all the way from Toronto, Canada. Hala mga ka-fresh, totoo ba ang chika na hindi na dapat nag-a-apply sa Canada bilang estudyante lalong-lalo na ang mga Pilipino? Nood lang kayo sa episode na to at malalaman nyo lahat ng dapat nyong malaman kung ito'y totoo ba at kung hindi naman ano ba dapat ang dapat nyong gawin para makasiguro na maging successful ang pag-apply ninyo ng student at pagkatapos ay magkaroon kayo ng permanenteng status dito sa Canada. Ano pang ginagawa nyo? Subscribe muna! Subscribe now. Ang maaaring nag-iisang dahilan kung bakit pumupunta dito ang Pinoy bilang estudyante ay upang maging permanent resident sa kalaunan. Pagdating ng panahon, pagkatapos magtrabaho at pagtatapos ng kanilang pag-aaral, ay maaari na silang mag-apply sa iba-ibang programa ng gobyerno patungo sa permanent resident. Pero yan po ay kalahati lang ng kwento, ano? At napakadaling sabihin kung ito lamang ang mangyayari. Pero mas mahigit pa po dyan ang dapat naiintindihan ng bawat Pinoy na makikipagsapalaran dito at gagastos ng limpak na salapi na hindi po biro-biro. Mga ka-fresh, handa mo na yung 1 milyon mo kung gusto mo mag-aral dito sa Canada. Napakalaking gastos po ang susuungin nyo kung kayo magdesisyon na gamitin ang student entry bilang plano sa pagpasok as a permanent resident here in the future. So marami pong stages at gastos yan. Kasama niya yung, of course, yung unang-una yung school application, may mga fees na po dyan. Pagkatapos po yung visa application, may mga medical pa yan, tsaka language test na kailangan mong i-comply with at hindi po maliit na amount yan. Pagkatapos po, kailangan nyo na magbayad ng mga down payment sa student tuition fee. Kung maiksi po ang kurso ninyo, nasa 15 hanggang 25,000 Canadian po ang tuition fee na inaasahan kada taon. So kung mas mahaba po ang inyong pag-aaral, mas malaki pa po. So ang hindi rin po advantage dito ang maiksi ang kurso dahil yun ang pinakamura. Dahil kung mas maiksi yung kurso nyo, mas mahirap pong kumuha ng permanent resident status dahil kulang po ang inyong experience sa pagtatrabaho. Mamaya ko po explain nyo kung paano. Pagkatapos po, of course, yung gastos ninyo sa paglipad dito at ang accommodation ninyo at ang magiging pagkain nyo sa araw-araw. Hindi po pwedeng gawing excuse na kayo'y magtatrabaho dito pagdating nyo. Alam po natin na pwede at kaya magtrabaho ang isang estudyante at legal yun dito. Pero ang pinunta nyo po dito ay ang mag-aral. Kapag nasilip po yan ng officer na hindi nyo kakayanin tapusin ang inyong pag-aaral nang hindi kayo nagtatrabaho, ang inyong application po ay marirefuse. May 4 na general steps po mga ka-fresh ang kailangan daanan ng mga aplikante. No? Unang-una, kailangan nyo magpili ng eskwelahan, of course, no? School admission. So may mga cost din po nakasama dyan at meron pong panahon na dapat yung paglaanan na ang mga dokumento nyo ay kumpleto gaya na yung language test nyo at ang mga papeles nyo galing sa mga naunang eskwelahan nyo na high school and post-secondary, college or university mga papeles. No? So ang mga eskwela po ay hindi pare-pareho nang hihingi na dokumento. So ihanda nyo lang po yung sarili ninyo at maaari po it will take you about a year para makakuha kayo ng school admission. Depende sa kung saan kayo gustong mag-aral, kung ito ba ay competitive at laging nasasara, napupuno o ang mga kurso po ay nilalaan lamang nila sa mga PRs or Canadian citizens. So ang school admission po ang unang step na dadaanan ninyo na maaari mag-take ng a little bit of time. And then po ang visa application na po para mai-pursue nyo na ang inyong pag-aaral ay susunod, no? Ang visa application po ay simple lang po siya, yung process itself. Pero ang mga dokumento po at ang pruweba na kayo'y uuwi pa sa Pilipinas pagkatapos yung mag-aral ay napaka-importante. Ito po ang hindi naiintindihan ng marami. Bilang estudyante po, kayo ay temporary lang dito. Hindi po ninyo kailangan planuhin ang inyong habang buhay at ito i-declare ninyo sa isang application. Sa application po ninyo, makikita ng officer kung kayo ay may intensyon bumalik pa sa Pilipinas pagkatapos yung mag-aral. Kapag nasilip po nila na ang yung isip ay permanente na kayong titira dito, kayo po ay madi-deny. Yan po ang karamihang rason kung bakit maraming nag-a-apply dito ng mga temporaryong tao, gaya ng estudyante, visitor, or worker, ang nadi-deny. Kasi po ang kanilang pahayag ay may mga plano na silang magstay dito habang buhay. Kung temporary lang po ang ina-applyan nyo, wag nyo pong babanggitin yung salitang after the visit. So you have to go back to your home country pagkatapos yung naisa katuparan ang purpose ng inyong pagbisita dito sa Canada.
Bilang isang estudyante, kayo po ay bisita. Alright, pagkatapos po ng inyong pag-aaral at pagkakaroon na ng student status dito ay kailangan nyo na magkaroon ng work experience. Ang work experience po ay nakadikit yan doon sa pagkumpleto nyo ng maayos ng inyong pag-aaral. So kayo po ay huwag mag-drop, huwag po kayong palipat-lipat at huwag po kayong laging bumabagsak, no? Kasi po kailangan you are in good standing academically upang makatuloy sa susunod na step, which is the postgraduation work permit na ibinibigay po sa mga successful na estudyante. Depende yan po sa kung anong eskwelahan ang pinag-aralan nyo, kung kayo ba ay nakapagtapos sa isang authorized na eskwelahan na nagbibigay ng work permit para sa mga estudyante. International student po. Ang work experience po na yan ay ang magiging batayan kung paano kayo makaka-apply ng different immigration pathway. So kung kayo po ay uubra sa mga federal or national program, kagaya po ng express entry programs na Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class, Federal Skilled Trade, kung kayo po ay uubra doon, ay pwedeng dahil doon sa experience na nakuha nyo dito sa Canada, you will be able to get the enough points para magkaroon kayo ng invitation to apply for permanent residence. Isa lang po yan sa isang pathway, sa pathway na maaari nyong gamitin. Marami pa pong iba, depende nga kung sa ano yung trabahong ginawa ninyo, kung nasaan kayo nagtapos at nagtrabaho, at kung ano ang mga programs na umiiral sa panahong natapos kayo. Hala ka-fresh, ang dami palang steps, tapos ang dami ding gastos. So, kailangan pala tamang-tama ang profile ng aplikante para lang hindi na masayang yung pera at panahon, ano? So, sino nga ba yung maganda yung profile para makapag-apply? So, ka-fresh, ang visa officer po ang merong last prerogative kung sino yung ipapasa niya o hindi, ano? Pero may mga pangkaraniwan siyang hinahanap sa application. Makikita niyo po yan mamaya, no? Dahil ililink ko din dito yung kanilang officer's manual. Abangan niyo po yan sa end of the episode. So, ang hinahanap po nila yung financially prepared ka, yung hindi ka aasa sa gobyerno ng Canada at hindi ka pumunta dito para magtrabaho, para matustusan mo lang ang iyong pag-aaral. Financial preparation means eligible ka na po kahit hindi ka magtrabaho dito sa Canada at kaya mo ding tustusan pa ang mga responsibilidad na iniwan mo dyan sa Pilipinas dahil of course ang iniisip nila ay babalik ka pa dyan. Ang estudyante po ay temporary entry lamang at hindi ito lubusang permanent residence application. Ang susunod po yung academically accomplished ka na daw. Yung napatunayan mo na kaya mong tapusin ang programang inumpisahan mo sa pag-aaral. So, at a disadvantage po dito yung direct from high school, no? Kasi wala pa silang napapatunayan na kaya nilang tapusin ang kanilang post-secondary or college or university degrees. Ang mga pwede po siguro ditong mag-apply na galing straight from high school ay mga ultra-rich, no? Yung talagang nag-aaral internationally, yung mga kapatid nila, mga magulang nila, at may kakayanan talaga ang mga magulang na tustusan ng kahit anong gustong pag-aaral ng kanilang mga anak. If you are not in that strata, medyo malabo po yung high school to post-secondary, ililipat ka na dito sa Canada. Pangatlo po yung work experience, no? Ang work experience po ay nagpapatunay din na nagamit mo na ang pinag-aralan mo dyan sa bansang pinanggalingan mo. So, kung ikaw ay, again, mag-a-apply bilang estudyante, pagka-graduate mo dyan sa Pilipinas, at didiretso ka na dito sa Canada mag-a-apply ng estudyante, medyo mahirap po patunayan na kaya mong gamitin yung pinag-aralan mo. Kumbaga po gusto muna nilang pakita na ang iyong pag-aaralan ay kaya mong i-transition para magamit mo. Kasi ano po ba ang punto na didiretso ka mag-aaral uli unless it's a higher education level. Halimbawa, natapos po kayo ng university and degree, tapos gusto nyo mag-masters. Even na ganun na po, na napaka-logical naman po na step yon, ay medyo malabo pa din po yon. Kasi kung ikaw ay didiretso sa pagma-masters na hindi ka pa nagtatrabaho, ibig sabihin aral ka lang ng aral. Hindi mo siya nagagamit, hindi mo siya napapatunayan na kaya mo siyang i-transition sa labor market. So, medyo mas maganda po na may experience ka na sa trabahong pinag-aralan mo para rin magkaroon ka ng rason na itaas mo pa yung antas ng iyong kaalaman at you make it a global standard, no? Kasi ano naman po ang reason na mag-aaral ka, paulit-ulit ka lang nag-aaral na wala ka naman napapakita na reason mo ng pag-aaral. Connection in the Philippines po. Maliban po doon, no, sa work experience, pabalik lang ako doon, is yun po ay maaari mong gawing rason kung bakit ka nakapag-ipon, no? Kapag nagtrabaho ka na, ini-expect
nila as a mature adult, nakapagtabi kayo ng pera at nakapagpundar. At yan ang rason bakit kayo nag-aaral ulit. Meron kayong extra. Kaya po, ang sabi ko nga is yung mga support galing sa mga ibang tao, halimbawa sa mga kamag-anakan, medyo mahirap po yan ipasa. Kasi ang sinasabi nga po ng immigration officer is paano kung hindi na kayo susuportahan ng inyong kapamilya or kung sino man yung sumusuport sa iyo sa pag-aaral, maitutuloy mo po ba ang inyong pag-aaral? Yun po ay isang tanong na dapat yung sagutin sa sarili ninyo kung pag mag-a-apply ba kayo at sasabit yung mga dokumento, ay kaya nyong i-explain kung saan nyo kukuhanin yung tuition fee ninyo sa mga sumusunod na taon pa. Okay, connection in the Philippines po, ang ibig sabihin nito is babalik kayo sa Pilipinas pagkatapos ng inyong pag-aaral. Bawat entry po na temporaryo lang dito sa Canada, hinahanapan ng dahilan. Bakit kayo papasok ng Canada on a temporary basis? Karamihan po, bibisita, pagkatapos ng pagbisita ay uuwi. Pinapaliwanag po nila na kailangan nilang umuwi sa Pilipinas dahil sila may mga kompromiso, may mga pamilya na hindi nila kayang iwanan. Ganon din po sa estudyante at sa worker. Kailangan nyo pong patunayan na uuwi kayo at wala kayong planong permanente kayong manirahan dito sa Canada. Kahit po ang pagpasok bilang estudyante ay pathway or paraan para makapasok ng tuluyan maging imigrante sa Pilipinas, yan po ay hindi nila tinitignan pa dahil ang unang pasok po ninyo ay para temporary entry lang bilang estudyante. Ang purpose nyo po ay mag-aral. Patutunayan nyo po na kayo ay mag-aaral at ito ipapakita nyo sa mga dokumento. Papakita nyo may pamilya kayo sa Pilipinas, lahat ng pamilya nyo ay nasa Pilipinas, ang trabaho nyo ay nasa Pilipinas, ang mga ari-arian, negosyo at kung ano pa mga kadahilanan para umuwi kayo ng uli ng Pilipinas ay dapat nyong ipakita. Hindi naman po ito pagsisinungaling, no? Kasi maaari naman po kayo magbago ng plano in the future, but dahil kayo ay papasok muna pansamantala, kailangan ipakita nyo na kayo'y uuwi pa. So mga ka-fresh, assuming na sinuwerte tayo, pinalad tayo maging estudyante, of course, ang alam natin na ang ultimate goal is to become a permanent resident. So importante lang po nating maalala lagi-lagi na huwag magsayang ng panahon, pag-isipang mabuti ang mga next step. No? So kailangan maghanap ng maayos na trabaho na ang job offer na yan ay magiging susi sa pagiging PR. Huwag basta-basta yung trabaho kasi hindi po lahat ng trabaho ay bibigyan kayo ng karampatang punto sa pagkakataon para mag-PR. Maaring kayo ay swelduhan ng maayos pero hindi po ibig sabihin yan ay bibigyan kayo ng contribution sa pagiging PR ninyo. Lengguwahe po, no? Sa lahat po ng mga program for PR, maliban lamang po sa mga ini-sponsoran bilang pamilya, nangangailangan po tayong patunayan natin ang kakayahan natin sa pagsasalita ng English or French. So yun po ay isa sa mga dapat nating pinapractice kung tayo ay nandito na upang tumaas yung ating language capability. Province. Ang probinsya po kung saan kayo ay may mga iba-ibang immigration status program din na pwede ninyong pag-applyan. So, kung saan province po kayo, mas marami ang program, mas maigi po para sa estudyante na magkaroon ng PR. Huwag na po kayong magsiksik sa Ontario at napakahirap na po sa Ontario. Ito po ay isang napaka-competitive, highly populated na province na karamihan po sa mga estudyante dito ay lilipat din naman sa ibang probinsya. Ang sekreto po dyan is karamihan kung saan kayo nag-aral, doon kayo mag-PPR. So, kung kayo ay pupunta sa Ontario na napakaliit ng opportunity para mag-PR dito, wag po kayo dito mag-aral. Magsasayang po kayo ng oras, magsasayang kayo ng panahon. Kung saan kayo pupunta bilang PR, doon na po kayo mag-aral. Age. Siyempre po, no, dahil sa marami pong program ng immigration na ang edad ay basihan din, kung kay matanda na mas mahirap. So, kailangan po siguro luminya din kayo sa probinsya na may mga programa na ang edad ay napakaliit lamang po ang epekto kung ikaw ay medyo may edad na. So, ito karamihan naman po sa mga province, hindi masyadong big deal ang pagiging medyo may edad, no? Halimbawa po, kung ikaw naman ay estudyante at napabilang sa isang trabaho, ang experience mo ay kailangan dun sa province na yun, hindi naman nila tinitignan yung edad ninyo. So, kailangan talagang silipin ninyo alin ang mga programa na pasok kayo, no? Edad nyo, yung pinag-aralan ninyo, o kung in demand ba yung kursong tinapos ninyo dun sa province na yon, at hindi kayo mahihirapan mag-apply for PR kasi hindi masyado ang competition na hindi kayo makukuha kagad.
At huling-huli po, sa unang pasok ninyo bilang estudyante, maaaring may mga program na na-available at that time ang immigration na kapag gumraduate na kayo o kayo nakapagtrabaho na isarado na. So, kailangan po talagang malawak ang inyong mga options. So, huwag kayong umasa sa isang programa dahil, nung panahon na nag-aral ka, ito'y bukas na bukas. Ang mga immigration programs po dito sa Canada ay madaling binubuksan at madali rin yan sinasara. Lalo na kapag nagkaroon ng eleksyon dito at nag-iiba yung gobyerno, ay nag-iiba rin po ang patakaran sa immigration. Maaaring maging pro or maaaring maging against immigration to. So talagang napakahirap po, no, na ang buhay ninyo ay nakasalalay lamang sa mga programang magbubukas at magsasara. Hala, nakakawindang pala ka-fresh ang pagpunta dito bilang estudyante, lalo na sa mga Pinoy. Sana'y wag basta sumubo, baka masayang ang pera, panahon at effort. Hindi po lahat ay makakapunta dito sa Canada at ang Canada din ay hindi naman para sa lahat. Kaya pag-isipan pong pambuti, mag-research bago po ibigay ang inyong milyong piso. Hindi po basta-basta yan at hindi po lahat ng tao ay nakakaipon ng ganyang pera. Kaya sana po pag-isipan mabuti at wag magpaloko din at laging isipin na kung siya ay ukol, siya ay bubukol, di ba? At finally mga ka-fresh, ito ang aking secret na i-share ko sa inyo. Kung hindi nyo po to alam, basahin nyo lang to, IRCC Officers Manuals, nilagay ko po ang link kung paano nyo pupuntahan yan. Yan po ay different process flows na ginagamit ng IRCC officers para mag-make ng decision sa bawat application. So usually po, hindi naman binabasa yan ng mga aplikante, gawa na hindi sila interesado dyan. Okay na yung document checklist tsaka guidelines na binibigay sa webpage, pero mas magiging epektibo po yung pag-a-apply ninyo at mas informed kayo sa mga reasons kung bakit nare-refuse o na-accept ang mga application dito sa Canada using the IRCC Officers Manual. So please try to check it out at I'm sure makakatulong ito sa inyo kagaya kung paano ito nakatulong sa akin. Have a great day and see you again until the next episode.